Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Umakyat ho itong si Direk Daryl Yap diyan sa live nitong si Ma'am Joey noong isang gabi. Noong kasama din ho nila itong si Ma'am Sas Orgando Sasot. Kaugnay pa rin ho ito diyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Game, tara, ano tayo. Nga mga dakilang kusisero, pasok na. 949,000 subscriber na ho tayo. 51,000 subscriber na lang at magwa 1 million subscriber. Konting tulak na lang po talaga mga kababayan sa mga nag-subscribe, sa mga nakalipas na araw. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagpakulay, sa mga nakalipas nating video, sa susunod na video ko na ho kayo mega love shoutout. Unahin na ho muna natin itong kay Direk Daryl Yap kasi madalang lang naman umakit sa live din eh. Kaya dapat unahin na natin ito. Ito mga kababayan, panoorin natin. Yeah! Sana, oo nga. Inano ko lang kanina, narinig ko lang kanina salamat daw dun sa nag-advise kay VP na mag-file sa Supreme Court. Oo, alam nyo si VP yon, and honestly when she heard about it, yun ang unang-unang sinabi niya. Sabi niya, okay lang sila, parang ganun. Bakit nila ginawa yun? Adi mag-file ako sa Supreme Court. Siya yun mismo. Oh, ganun siya yung pala. nagsabi. Yun yung narinig ko. Sabi niya ganun. Parang ang feeling niya, parang sinabotahe. Parang may ganun. Parang, paano ko ba sasabihin? It was like, parang natawa siya na, parang sinasabotahe nila yung sarili nila. Own words ko to pero siya yung nagsabing, I have to i-ano niya sa Supreme Court kasi okay na sana, kaso, correct. Parang okay na sana, kaso lang, bakit nagdagdag pa? Parang gano'n, hindi ko na masyado maalala. Basta it was like that. So, ayun lang. Anong sinabotahe yung nung time na... Kasi di ba may final na? Yung sunod na yung impeachment complaint. Tapos, si VP Sara nag-react daw, okay lang sila. Bawal yun eh. Ibig sabihin, baka meron kakampi dyan sa mga nakapal. Kung ako kay Tamba, maglinis siya ng bahay niya. Sa tingin ko, merong dyan si VP Sara. Sige boss, ayahan nyo lang. File lang tayo ng file kasi 4D optics lang naman tayo dito, di ba? Para lang mapakita sa sambayan ng Pilipino na maraming galit na galit dito kay VP Sara. Okay lang, sige, file lang tayo ng file. Ano pala yun? Planted. Tapos parang feeling ni Inday, parang nag-self-destruct sila. Nung nag-file pa ulit, parang isang taon ka lang pwede mag-file. Parang, hindi ko alam to basta yun lang yung narinig ko. Oo. Tama ba yun na sa isang taon, parang gano'n? Isang impeachment lang yung pwedeng i-initiate, gano'n. Yeah. And then they did another. Tapos sabi ni VP, parang hindi niya magets. So sabi niya, siya nagsabing diretso Supreme Court yan kasi parang mali, parang ganun. Well, siya very open naman siyang sagutin kung magkaka-impeach, kung may trial. Open, na siya dun handang-handa na. Kaso lang parang kung sasagot ka, dapat sumagot ka sa tamang paraan. Parang ganun yung sabi niya sa usapan nila. Kasi hindi man niya ako kinakausap ng malalim Pagbaklaan lang kami nag-uusap. So hindi ko masyado naiintindihan yung sinasabi. Talaga si Inday, no? By the book.
Oo, By the book. totoo. Talagang By sabi the, niya, by the book ang program. okay. Parang ganito yung sabi niya. Ha, totoo ba yan? Sabi niya. Tapos sabi ko, sabi ni Amy, magsasara na kami ng ano, hindi ko na talaga maalala. Basta ang reaction, basta si Amy magsasara na daw yung Senate. Tapos si Inday, ang reaksyon niya, totoo ba yan? Bakit pa tayo naghahanda? Sabi niya doon alam mo naman, abogado ko si Raymond, yung kuya niya. Si Sig. So ngayon, yun yung narinig ko. Sabi nga, bakit pa kami naghahanda? Mali ang ginagawa nila, parang ganon. So, honestly, dun pa lang, parang nakita niya na parang, ayoko yung magsabi na, pero parang feeling niya, sinabotahin nila yung sarili nila. Parang may ganon eh. Kasi, bawal daw yun. Hindi daw pwede yun. Malalabag daw yun. Okay na sana, may nakakasana, parang ganon. Bakit gaganunin pa? So, something like that. Yun yung alam kong ano. Okay Parang sana. sinasabi mo direct, parang at the onset, ang feeling ni Inday, parang wala to, ganyan. No. Gusto niya mag-explain. Gusto niyang mag-explain. Though, hindi ko na sasabihin kung sino. Though, sa usapan na yon, ang sabi ng taong yon, Inday, wala silang pakialam sa trial. Alam mo naman yung mga pink at mga dilawan, ang gusto lang yan, stage para siraan ka. Gusto lang nilang iangat yan doon para para makapanloko ng tao, yung masira ka, paulit-ulit nila yung gawin ng ganyan. Sabi naman ni Inday, confident naman siya na may pagtatanggol niya yung sarili niya, may pagtatanggol siya ng mga abogado, na nung time na yun, nagbabawas kasi siya, sobrang daming gustong mag-abogado sa kanya. So sa lagay na yon, yung mga abogadong yon, nagbawas na, i-eliminate siya doon. So ako, ang sabi ni Inday, bakit nila ginawa yon na ma-jeopardize yung, masisira yung plano nila. So hindi niya rin masyadong gets. Ang stand niya, okay siya sa trial kasi abogada siya, naniniwala siya na lalabas at lalabas ang katotohanan kapag may trial, alam niya kung paano dalhin ng sarili niya. Yun nga lang, okay siya. 'Di ba naalala niyo, sabi niya, sige, mag-bloodbath na tayo, ganyan-ganyan, 'di ba? Parang tapos biglang mali pala. Finally, nagkaisa na lahat ng mga legal niya na nagsasabing mali. Okay siyang makipaglaban kung sa tamang paraan. Huwag siya makipaglaban sa mali kasi hindi tanggap ng prinsipyo niya na sasagot siya sa mali. Parang ganun yung basta ganun. Basta ganun siya. Basta sa tama siya. Okay siya makipagbakbakan kung okay. Parang that's how I recall those things. So, yung nagtatanong na ang galing no nag-advise sa kanya, it was not advice. It was the Vice President's own wisdom who actually parang nag-initiate ng move na yon na sa Supreme Court. Kasi nakalimutan ko, abogada pala siya. No moment na yon, yun yung yun yung nagbukas sa akin. Oo nga sabi ko, tama. So ngayon, nung ganyan nga yung nangyari, chinat ko siya, sinabi ko, nung lumabas yung nung Supreme Court na tama pala VP, tama ka, ganyan-ganyan. Tapos ang reply niya sa akin, yung emoji na naka-roll eyes kasi parang pinagdudahan ko daw yung yung pagiging abogado niya. Oo, sabi niya, di ka pala naniwala sa akin, sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman naintindihan yan eh. Sabi ko, tsaka ikaw ang sabi mo, gera na. Si Amy ayaw niya. Sinabi ni Senator Amy, nga daw yun, mali. Siya, anong sinabi ni VP, yun naman yung kung makikipag-away. Kaso lang sabi niya, makipag-away tayo, na hindi tayo mukhang tanga. Alam nga, makipag-away tayo, mali naman yung pinapasukan natin. So tama si Sas, by the book talaga si VP. I know, yun yung medyo formal si VP sa ganyan, sa mga batas-batas, sa mga yun. So, ganun ang... Nako, mabigat ho yan mga kababayan. Kaya para dun sa mga nagpaparatang na magnanakaw itong si Vice President Sara Duterte, dinispalko niya yung mga confidential fund niya. Hindi ho yan gagawin ni VP. By the book ho yung alin na yan. Ngayon, pagka yan medyo lilihis doon sa
rules ng confidential fund o kung ano man yan. Kaya nga kahit hindi siya magpaliwanag, napakalaking kabalbalan ho yan. At talunin nyo na lang siya sa sa 2028. Ano pa yung impeachment na yan, di ba? Kahit hindi ho siya magpaliwanag, tayo ho dito 110%, 10,000% na yung si BP, lahat ng aligasyon, akusasyon, paratang sa kanya sa confidential fund, pawang kasinungalingan lamang. Siyempre, continuation ho tayo sa naging balagbagan kahapon. Diyan sa saganang mamamayan. Hindi pa ho tapos itong si Mr. Chocolate. Ganda ng damit niya, kulay chocolate, no? O sige na, maraming salamat, Ma'am Sas Rugando Sasot, dito kay Direk Daria, pati dito kay Ma'am Joey DeBib. Mega love shoutout sa lahat. Maraming salamat, Talaga naman, oo. Ito, dito tayo kay si Trillanes, nakapag-bail. Yan ang nga ba sinasabi natin? Nakapag-bail na ho itong si Trililing. Walang kwenta yung 18,000 na yan. Walang kwenta yung 18,000 na yan. Okay? Ito po. Kasi nagbigay ng reaction ng House Committee on Good Government. Sabi nila, yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Yung kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara. Dagdag daw Oo, na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago? Hindi ito bago Nandun na sa rules. Sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise, halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Yes. Lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Hindi magsapatos ka, di ba? Opo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun Walang Bayana naman itong si ito kasi si Soto kung ano-ano, parang naglilital Miss Philippines May kasabihan, yung kasing kasabihan nauso yan sa sa Senado pagka meron, anong kasabihan mo? Dito ka. Yung bata, yung 5 taong gulang, kasabihan. Ganun. Pambihira talaga. Tayo may kasabihan tayo dito sa PH Update. Makinig kayo Ang kasabihan natin dito, makinig kayo kay Marcoleta. Hindi kayo maliligaw. Halimbawa, sinabi niyang magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang Hindi ka niya binabawalang manakbo Iniingatan ka pa nga dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Kung ano-ano na lang. doon sa sinasabi na... Teka box muna. Populi, wala na tayong box. Ito po, mamaya. Mamaya konti, Doon sa sinasabi na... Teka muna. Yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matulog. Mainit ang ulo nitong si Senator Rodante Marcoleta. Mag-box na tayo! Ang box dito, kailangan sa tingin nyo ba, kailangang ibalik sa school bukol sa One Ball University itong si Tito Soto? Kung yes, ilagay nyo yes dyan sa comment section. Kung no, punta kayo doon sa page niya tapos murahin nyo siya. Ulan, di ba? Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending Ang totoo, pinasasagot pa nga ang Vice President Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory. Alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na. Hindi ka inaalisan ng karapatan na mag-MR. Nasa sa'yo yun Parang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May gano'n Hindi kita binabawalan na pumarada niya, pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay
Senador Pia Cayetano. Opo. Senator Pia, halimbawa ka ako May nanliligaw sa'yo. Talaga namang, Opo. talaga bang, Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung 4 na masaya eh. hindi mo talaga type. Opo, oo. Ngayon dahil sa ayaw mo na lang na, siguro ayaw mo nang maistorbo ka at sari, naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa, Opo. tinapat mo na. Oho. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo, pero talagang tinapat mo na. Oo. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh, parang ganun. Oo, naman na yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay, kung pag-uusapan, yung pag-asa mo, ikaw ay magustuhan pa. Opo. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya Tinanggap niya pero nakiusap. Pwede ba naman baka naman ako'y kahit papaano makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na Yun ang MR. Ayun. Hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Nasa likod nyo pala yung 4 O sabi ko, sabi niya, sige, you file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Hindi pa bayaan mo silang mag-MR. Tingnan natin. At saka siguro dapat napansin Jensen na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema. Napanood ko yung interview nitong si Soto dito kay Manong Ted. So, nung tinanong ko naman siya, mag-isip pa rin bawa. Ang Korte Suprema, binaligtad nila decision nila. Hindi naman sila makasagot. Nakasagot. Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, malabong mangyari yun. Sige, tingnan natin. Kung mangyari, yan na nga. Kagaya nung dismiss, binibida mo. Binibida niya yung dismiss para lamang ika nga ego. Ego na lang yun. Tipong napahiya kasi siya Yung tipong alam na niya na in-archive yung impeachment pero binibida niya yung dismiss. Kaya daw siya hindi pumayag sa dismiss. Kaya daw feeling niya ngayon, half winner siya dyan sa nangyari na yun. Hindi. Yung dismiss at archive, iba lang ang salita ng dalawa na yun, pero halos parehas lang yun. Yung pagpapadala dyan sa archive, dyan sa impeachment na yan, kumbaga, nagurgur na rin ho yan mga kababayan. Nakalibing na Kumbaga, kaya nga, ano bang nangyayari pagka-dismiss, anong nangyari? Patay. Pagka pinadala dyan sa archive, anong nangyari? Patay din. Kaso meron lang pag-asang buhayin. Yun lang. Pero, habang ngayong mga oras na to, nakahimlay na. Ika nga, matagal na ho silang, hindi nga nakaburol Hindi nga ganun Ano na talaga sinimento. Di ba? Hinagisan na ng mga bulaklaki ang na yan. Tapos na, finish na. Ngayon, ang dito, yung inaasahan nila na mababaliktad na sitwasyon, malabo kong mangyari. Kasi yung mga nagsasabi na, ay nako, yan, merong chance na mabaliktad yan. Yung tipong, eto yung jurisprudence, eto, tingnan nyo, unanimous, tapos, naging binaliktad yung desisyon. Sumagot ang Korte Suprema. Mga kababayan, doon sa mga sinasite na jurisprudence ng alin yung lukarit na yan, hindi mo totoo yan. Hindi unanimous ang decision dyan. At dito sa video na to, ipapaliwanag nitong si Senator Rodante Marcoleta kung ano nga ba ang unanimous. Kasi itong si Soto sinasabi, hindi naman unanimous yung iba nag-isa nag-abstain yung isa wala naman dito malalaman natin mga kababayan kung anong ibig sabihin ng unanimous. Pakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito, sinabi nila dito na nag-file na on the motion for intervention. Meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Ang ibig sabihin yan, may emphasis. Kaya kung emphasis. Ikaw kung sa salitang kanto, merong diin. Di ba? Merong diin. Pagka meron kang kinikwento, tapos papasok ka sa punchline, di ba? Yung punchline mo, yun kasi yung Yun kasi yung kakarga dun sa lahat ng sinabi mo. Yung punchline mo
Di ba? Dito sa ilinabas na statement na to ng Korte Suprema, this decision, nakabold eh. Ibig sabihin, pagka nakabold yan, merong pasigaw yan, merong diin yan. This decision is immediately executory. Ganun mo yun, may punchline. Pero dito sa sinasabi natin na to, walang punchline. Si Senator Rodante Marcoleta lang ang merong punchline. Sen. Malakas ang pakiramdam mo. Oo. Mapapansinin mo yan eh. Di ba? May MR na. Correct. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory. Correct. Ayaw na nga niya lang sabihin, no, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, di sige, mag-file ka. Ikaw Pero ba? wala na. Magpa-file ka pa, Jen. Doon nga po sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matimtimang birhen sa matinding manalangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Gano'n? Basta laban pa rin tayo. Yan yung mga katwiran ng isang senador. Hindi niya common sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao eh. Ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Si Rizal. Bayani po sa digmaan ito. Si Dr. Jose Rizal sabi niyo, wala na yan kanya. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong kanya. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino eh. No? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Yan. Ayoko yung puro optics na naman eh. Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi yung FPJ kasi Jen, mawalang galang na sa ibang mga artista. Yung FPJ kasi, tahimik yun eh. Walang optics yun eh. Di ba? At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula noon, yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang masamang tinapa ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang siguro kasama talaga sa Ricardo ng storya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay, pag magde-end na yun, aalis yun, hindi naman niya isasama yung babae. Yung mga naunang mga pelikula. Siya ng kabayo. Ayoko ng optics eh. Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung... parang chess. Mag-arte-arte ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalaban kami ng chess ni... Suko kagad. Siya Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang, wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban, kahit alam mong ikaw ay silong-silo na, ay, hindi ako ganun, Jet. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit niyo yung pelikula ni FPJ. Napanood niyo ba yung pelikula ni Lito Lapid? Guerrero. Cuadro de Alas. At saka, masaya kahapon, ha? Hindi, nung isang araw. Viral hindi ba yung Guerrero nasa kaya yung Hieronimo. Yan, Isip-isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-anong pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron tayong box populi dito. Ito, sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yun sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Itong ating kaibigan, si Kong Sia Alonto Adjong, sabi niya mukhang... Talo ang Pilipino. Talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo.
hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara ang mga paratang sa kanya. Yan ang hirap pagka ganyan. Ang palaging iniisip, ang Pilipino. Opo. O, kung ba iniisip nyo Pilipino, ipapalagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. Palagay mo. Magkano yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat ngayon, 1 trillion naman yun. 1 trillion na. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran dyan? Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo, hindi sa 1 trillion, talon-talo. Ang sinabi ko naman sa kanila, pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Hilaw na hilaw po ilang lingwahe ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Lagdos. Sa Kapampangan. Sa Kapampangan. Magadto. Magadto. Sa Ilocano. Marakusol. Yan. Sa Waray. Maratudtud yan. Bakit? Sabi, yung isang senadorang ngayon ay bagitong neophyte na congresswoman. Yun naman din. Akala yung magsalita na. Ito kanya, lokohan na talaga ito Ibang klaseng korte na ito Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tinderong matitino. O sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz o sa Aklan, kung may bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado, kahit naman sino Hindi po hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw Totoo po. Hirap na nga akong tao ko. Hirap na akong mamamaya. Papakainin ba ako ng hilaw? Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Naghaharap din naman kami pagka nakagawa ng tunay na. May 6 months na lang February 6. Di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Yun kasi iniisip nila kagad Lalo na yung mga bubulong. Nako. Yan ang hirap kasi. Akala mo naman itong si Joel Chua, pagka nag-umpisa ang impeachment, akala mo automatic panalo kagad sila. Akala nila masisiraan na nila si VP Sara pagka nakuha na nila entablado ng impeachment court. Dito pa nga lang Dito pa nga lang sa pagdesisyon ng Korte Suprema, dito pa nga lang sa paglibing ng Senado dyan sa impeachment, talo na kagad kayo Napapanood natin, nakikita, nababasa natin yung komento ng ating mga kababayan kaugnay dyan sa partikular na issue na yan. At base sa ating nakikita, ang nananalo dito, pagdating sa naratibo, pagdating sa optics, yung ali na hindi nagsasalita. Itong si Bonjing, salita ng salita, pinagtatawanan lang siya sa social media. Naiintindihan naman natin, baka yung algorithm, pinifeed sa atin, yung mga nasa interest lang natin. Hindi Nagpupunta tayo doon sa mga mainstream media. Nagpupunta tayo sa News 5. Nagpupunta tayo sa GMA. Tinitignan natin yung mga post nila kaugnay dito sa partikular na issue na to. At base sa ating nakikita at nababasa, hindi na nanalo ang kampon ng kadiliman pagdating sa naratibo, pagdating sa optics, at dito sa issue na to ng impeachment.
panalo yung si Vice President Sara Duterte. Dahil kanino? Hindi naman dahil kay Senator Rodante Marcoleta. Kahit kahit anong husay ng pagpapaliwanag mo, kahit anong galing mo, kahit anong pagiging abogado mo, kung wala ka sa tama, pagtatawalan ka lang ng sambay ng Pilipino. Ngayon, kung hindi ka naman kahusayan, kagaya nitong si PH, pero itong si Senator Rodante Marcoleta, magaling talaga yan. Meron, kahit ano pong paliwanag mo, madaling maintindihan ng taong bayan eh. Anak ng tokwa, ba't pinagpipilitan nyo? Sasabihin nitong ordinaryong Pilipino, tika, parang mga gago to. Di ba? Pwede naman pala sa February, ba't nag-iiyak kayo? Eh, disampahin nyo na lang ulit sa February. Doon pa lang nayayari na sila sa ating mga kababayan. Doon pa lang nakikita na ng ating mga kababayan na talagang pamumulitika lamang yung gustong gawin na yan, itong si Bonjing, di ba? Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh. Wala naman silang ang kanila lang. Si Sergeant naman eh. Meron panalo yung mga bumubulong. Malimit yan, nagkakapiyan sa Okada. Paglabas nila, meron dala-dalang mga mabibigat na maleta. Ang pakinabang nung naka-impluensya, naging relevant lang sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata nyo sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aking bulong-bulong, Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin. Ayun na nga po. Anyway, saglit lamang po, ha? Tuloy po tayo? Tuloy pa raw. Kasi eksaktong 5:10 tayo mag-break, Sen. Yun daw, DOH ay mahalaga. Tuloy mo, Nelson. Ano pa ba ang gusto mong ilatag dyan? Anong mangyayari? Yan yung maganda. Yan yung punto. Halimbawa daw, Sen. Sabihin natin, nagkaroon ng himala. Sa kauna-unahang pagkakataon ni-reverse. Ano daw? Yan para doon sa mga sisingilin ko sila dyan. Kung sakaling ibalik ta rin sisingilin ko sila dyan. Si Soto, di ba, interview. Soto, pinapanood namin lahat ng kabalbalan mo. Baka akala mo nakakalusot ka. Baka akala nyo, yung mga interview nyo, na-isi-serve lamang doon sa mga, mga naloloko ng administrasyon na to. I mean, yung mga kababayan nating hindi gaanong babad sa politika para pagka napanood nila itong nag-i-interview na to, ay, si ano yan? Ay, naku, si Buanbol University. Pakinggan natin ano sasabihin. Kasi ganun yun eh. Kaya minsan nami-mislead yung ating mga kababayan. Yung tipong mabigyan lang sila ng kakarampot na impormasyon kaugnay sa pinag-uusapan sa ngayon sa ating bansa, ipapa-feel noong mga nag-uusap-usap sa video na talagang yan talagang nangyari. 'Di ba? Talagang mayroong problema diyan sa ginawa ng mga ibang senador na yan. Pero kung ikaw na nanonood sa pansarili mong kakayahan, magsisiyasat ka, lahat ng sinasabi, lahat ng pinag-uusapan ng mga nag-uusap-usap na yun na kuno na eksperto, na umaasta mga abogado pero hindi naman, makikita nyo na talagang pamumulitika lamang. Tapos sasabihin niya na, hindi, ako kaibigan ako ng mga Duterte. Alam ni Sara yan. Loko-loko. Anak ng tokwa, kaibigan kita. Sinabi na ni Bibi Sara, kung sinasabi mo, pagkakaibigan yung politika, si Bibi Sara na mismo nagsabi, Soto, pagdating sa politika, walang totoong kaibigan. Di ba? Ika nga, ilan lamang, siguro si Senator Rodante Marcoleta, kasi ups and downs ng mga Duterte, nandyan yan eh. Bakit? Kasi nakita ho niya. Nakita niya yung resulta ng ginawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung pagdating sa paglaban sa illegal na droga, yung naging progresyo ng ating bansa, asa yung build ni Tatay Digong? Nasa yung pinangako na build better more nitong bangag na to? Nasa na? Diba? Ito ang mangyayari sa naka-archive. Kaya ako, doon ako naninindigan. Dapat hindi nyo na in-archive. Dinismiss yun eh. Ano mo sagutin? Kung ako tatanungin, Sir Jim, dapat talaga na-dismiss yan, hindi archive. Pero, siyempre, itong si Senator Rodante Marcoleta, kumbaga, understandable, ika nga. Diba? Sige na, compromise ako. Sige, wala tayong motion to dismiss habang dito sa ano. Okay, walang problema. Ano gusto nyo? Archive? Sige, archive lang natin. Madali ako kausap. Pero si Soto, una, motion to table. Ay, iti-table yung motion ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi pwede yan. Ang table. Hindi pwede.
O, pumasok si Cayetano. Sen Marcoleta, ano ka ba? Approve ba sa'yo? Amendahan natin yung motion mo. Ano amenda? Gawin na lang natin kasi wala naman. Para hindi na tayo magtalo-talo dito. Baka umabot pa tayo ng 10,000 years dito. Hindi tayo matapos. Diba? Motion to archive. Okay, approve. Motion to archive na. Wala problema. Okay na. Noong ginawa motion to archive, itong si Soto, alam mo yung mga batang talonan? Brad, nung motion to dismiss, ayaw mo kasi i-dismiss, merong motion sa Korte Suprema. Nung ginawang archive, hindi papatayin, ayaw mo pa. Anong gusto mo? Tapos, pagka nagsasalita ka sa media, sabi mo, collegial kayo dyan. Dapat kayo lahat pinakikinggan. Dapat idinadaan lahat sa botohan. Nung dinaan sa botohan, anong nangyari? Nanginig yung labi eh. Kala ko, maiiyak na eh. Lumabas yung pagiging niya, yung artista eh. Anak na to ka. Punta ka na lang ng Bulaga, Brad. Bubuhayin nila. Oo. Paano daw po ba? Kailangan daw po ba ito nagkaroon pa ng botohan? Ano daw po ba ang proseso kapag isang bagay na nakabaul na, di ba? Nasa archive na. Bubuhayin. Nagbago ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nakakuha sila ng sapat na boto. Sinabi nilang, okay, pwede pa lang ipagpatuloy ang impeachment. Kasi kaya lang naman na-archive dahil sa sinabing unconstitutional, violative of due process, parang sinabi, patay yan. Ilibing nyo, di ba? Nag-reverse ang Korte Suprema, sinabi niya buhay. Buhayin. O di buhayin mo. Bubuhayin. Pero lang ka simple, kung akong tatanungin nyo, buhay na, wala nang usap. O sige, buhay, sige, mag-ano na tayo, mag-trial tayo. Trial na tayo. Ayun. Para sa akin, ha? So hindi wala nang votation ito. Kasi Para sa akin. Kasi nga patay. Oo. So sinabi uli na nga, nagmilagro ha. Nagmilagro, halimbawa na, nag-ala Lazaro. Isip-isipin mo biglang pagkatapos ng 3 araw biglang nabuhay. Yan, opo. Di buhay. Paglabanan natin ngayon. Sige, ayun, tignan mo ngayon, pag naglaban tayo kung magbubuhay pa yan. Di ba? Galing talaga ni Sen Marcoleta, di ba? Kung ganyan naka-confident, yang magiging kausap niyo sa Senado. Sa tingin ko, habang pinapanood ni Soto itong video na to, nangangatong na yung tuhod niya eh. Anak ng tokwa, itong neophyte senator na to, ba't pinagulong kaming 3? Diba? Medyo nanginginig-ginig pa yung tuhod niya eh. Sa tingin ko yung mga nasa opposition, yung mga nasa minority dyan sa Senado, pasimple lang yung mga yan, pero ayaw na nilang ipabuhay dyan sa Korte Suprema yung impeachment na yan. Sa tingin natin. Sa tingin ko ayaw na nilang ipabuhay yung impeachment. Kasi ilalampaso sila ni Senator Rotan de Marcoleta. Yung pagsasalita niya sa Senado, nung nag-privilege speech siya, nung nakipagsagutan siya doon sa mga kampon ng kadiliman doon, hindi pa yun yung A-game nitong mama na to eh. Kilala ko to eh. Alam ko kung paano sumalansan yan. Hindi pa ho yun talaga. Sa mga hindi umabot dito noong panahon ng ABS-CBN hearing dyan sa House of Representatives, yun talaga yung prime Marcoleta pagdating sa debate. Yun ho yung prime. Yung tipong may hawak na papel yan, pagtatanungin ka yan, malulubog ka sa yung kinauupuan. Yun yung prime Marcoleta. Yung nakita natin kahapon, nung isang araw, A-game ngayon, magaling siya doon, malupit siya doon. Pero yung yung OG, yung old god na Marcoleta, hindi pa ho siya nagpapakita. Nagpapahinga pa. Nagtatago pa, naka-hibernate pa yung old god, yung OG na Marcoleta. Hindi ho yun ang totoong forma ng mamanay. Maniwala kayo sa akin. Hindi pa yun. Iba yan. Yung kumbaga sa boxing, ito yung kabata-bataan ni Manny Pacquiao. Yun. Pero ngayong panahon na to, yung pinakita niya, wala malumanay. Napaka-mainhin, tataka nga ako, bakit ganito sumagot to? Hindi ito yung kilala kong Marcoleta, pero nakuha niya, siguro prinsipyo ni Senator Dan de Marcoleta, kung PH, kung madadaan naman natin siya kalmante, banayad, ba't natin sila siguro yung form na yon ni Marcoleta, nakatabi yun para doon sa mga prosecutor ng impeachment laban kay VP Sara. Siguro preserve niya yon. Yung form niya na yon, hindi niya pinapakita yon sa mga colleague niya kahit na mga kampon ng kadiliman, di ba? Ito mga to, colleague ko to, kahit papaano, re-respetuhin ko to. May pagrespeto naman sa mga pagtatanong niya, pagsagot niya kung sakaling lumabas
yung ika nga, yung OG Marcoleta. Hindi yan yung OG Marcoleta. Hindi ho yan. Manuwala kayo sa akin. Yung OG Marcoleta, siguro dito, maraming ng yung mga kasama nating since 2017, kasama natin dito. Alam nyo yan, kilala nyo yan. Hindi yan ganun sumagot yung Malumana. Hindi ganun yan. Nang yun naman. Hindi. Sa akin wala nang butuhan kasi sasabihin lang magbubutuhan pa kung bubuo. Hindi na. Oo. Sinabi nga ng Korte Suprema, buhay eh. Oo. Di ba sumunod kami dahil patay? Aha. Oo. Okay, susunod kami dahil buhay na. Buhay na pala. Paglabanan. Ano sabi ko sa inyo? Kasi kahit hindi ko pa narinig sinabi niya yan, kasi alam ko may prinsipyo yan. Hindi yan sala sa init, sala sa lamig. Wala nang paano pagbibidipatian pa natin. Kung nagdesisyon ng Korte Suprema, yan ang sinasabi ko, tayo ho dito sa PH Update. At tayo din dito sa PH Update, kung sakaling di sila susunod, sisingilin natin sila. Sinaya ko, ano tayo dito sa Korte Suprema tayo. Ano natin ngayon? Usapan ngayon kung mabubuhay kayo ngayon. Ayun. Di ba? Sige, bigyan natin ng chance. Halimbawa, bigyan natin ng chance. Buhay. Ngayon, bakbakan tayo. Pero kailangan mo talaga yung makapangyarihang bubuhay ng patay. Isipin mo tatlong... Nakakailang...